breaking up with you. Parang sirang plaka na paulit-ulit sa pandinig ni Ivan ang mga salitang binitawan ng kanyang kasintahan na si Jessa. What? Hindi makapaniwalang tanong ni Ivan. Babe, nagbibiro ka lang, di ba? Okay, napaniwala mo ako. Natakot mo ako. Kabadong tumawa si Ivan nang makita niyang hindi man lang nagbabago ang ekspresyon ng mukha ni Jessa. I'm sorry, Ivan. I'm ending this relationship. Nahigit ni Ivan ang kanyang hininga. Ayaw ko. Desididong sagot niya. Ayaw ko, Jessa. Okay naman tayo, di ba? Okay tayo, hindi tayo nag-aaway. Wala akong ginawang mali. Hindi kita nasaktan at ganon ka rin sa akin. Hindi natin nasaktan ng isa't isa. Kaya wala akong nakikitang dahilan kaya para matapos ang relasyon na to. Kaya hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Napakagat na lamang sa kanyang pang-ibabang labi si Ivan dahil unti-unti na niyang nararamdaman ang bigat at sakit na namumuo sa kanyang dibdib. Ivan! Ano ba? Nagsimula nang umiyak sa harapan niya si Jessa. Pagod na ako sa relasyon na to. Ayoko na, kaya pakawalan mo na ako. Tinignan naman ni Ivan si Jessa na may nagtatanong ng mga mata. Hindi niya alam ang tunay na dahilan. Hindi niya alam ang nangyari. Wala siyang nakikitang mali para matapos ang relasyon nilang dalawa ng ganon-ganon na lang. Nagmamakaawang tiningnan ni Ivan ang kasintahan. Jessa, ayoko. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Mahal na mahal kita kaya huwag mo namang gawin sa akin ang bagay na to. Kung may nagawa ko mali, sabihin mo sa akin, itatama ko yun. Kung may nagawa ko na hindi mo gusto, sabihin mo sa akin para hindi ko na uulitin yun sa susunod. Please, huwag naman yung ganito. Lumuluhang tumingin si Jessa sa kanya. Wala kang nagawang mali. Hindi mo ako nasaktan. Pero kasi Ivan, pagod na ako. Pagod na ako sa relasyon nating dalawa. Humihigwing paliwanag naman ito sa kanya. Hayaan mo akong ayusin ko to. Hayaan mong maging pahinga mo ko. Pero huwag mong susukuan ng relasyon natin, Jessa. Mahal na mahal kita. Hindi ko makakaya kung mawawala ka sa akin. Lumapit si Ivan sa babae at mahigpit itong niyakap. Ayaw na niyang pakawala ng babae dahil natatakot siya na tuluyan na siya nitong iwan. Hindi niya alam kung paanong humantong ang relasyon nilang dalawa sa ganito. Ang akala niya ay isa lang itong normal date nila ni Jessa. Pero hindi niya naisip. Hindi sumagi sa isip niya na mangyayari ang bagay na ito sa kanila. Saglit na humiwalay si Ivan para tingnan ang mukha ng dalaga na umiiyak na. Pinawi niya ang mga luha nito at saka inayos ang buhok. Kahit na nasasaktan ay ngumiti pa rin si Ivan. Di ba may mga pangarap pa tayo? Di ba nga magpapakasal pa tayong dalawa? Pinagplanuhan pa lang natin yun noong nakaraang buwan, Jessa. Please, tell me this is just a joke. Tell me, don't hurt me like this, baby. I love you so much. Napahagulhol na lang si Ivan bago muling yakapin si Jessa, pero naramdaman niyang itinutulak na siya nito palayo. Please, Ivan, kung mahal mo talaga ako, hahayaan mo akong maging malaya mula sa'yo. Dahil sa totoo lang, hindi na ako masaya habang kasama ka. Habang naririnig ni Ivan ang mga sinasabi ni Jessa, ay para bang unti-unting pinipiga ang puso niya dahil sa sakit na nararamdaman niya. Para siyang unti-unting sinasaksak habang pinapakinggan niya si Jessa na nakatingin ng diretso sa mga mata niya. Jessa! Umiiyak na tawag ni Ivan sa babae, pero tuluyan na siya nitong itinulak palayo. Hindi na kita mahal, Ivan! Maghiwalay na tayo! Hindi alam ni Ivan kung may nagawa ba siyang mali o hindi nagustuhan ni Jessa para makipaghiwalay ito sa kanya ng ganon-ganon na lang. Masaya sila. Alam niya sa sarili na yun. Masaya sila ni Jessa. Hindi nag-iba ang pakikitungo nila sa isa't isa. Pero isang gabi, ang relasyon na akala ni Ivan na hanggang dulo na ay biglang tinapos ni Jessa. San ba ako nagkamali? Nagkulang ba ako? Hindi pa ba ako sapat? Yun lang ang katanungan na paulit-ulit na bumabagabag sa isipan ni Ivan matapos makipaghiwalay si Jessa sa kanya. Nakakabigla ang pangyayari dahil hindi niya nakakita ng kahit anong senyales na maghihiwalay sila ni Jessa. Perpekto na ang kanilang relasyong dalawa. Pero
Mahal na mahal ko si Jessa, kuya. Mahal na mahal ko siya. At hindi ko matanggap na natapos lang ng ganun ang relasyon na iniingatan namin ng halos 5 taon. Umiiyak na sumbong ni Ivan sa kapatid. Hindi ko naisip na kaya rin tapusin yun ng parang isang normal na gabi lang. Napahagulhol na lang si Ivan dahil sa bigat ng dibdib niya sa mga oras na yun. Naramdaman niya ang maraha na pagtapik ng kanyang kapatid sa balikat niya. Sige lang, iyak mo lang yan. Hindi ko kasi matanggap, kuya. Nakadukmo na lang si Ivan habang patuloy na umiiyak para sa babae na pinakamamahal niya pero iniwanan naman siya. Siguro ay may hindi lang kayo pagkakaunawaan. Sa isang araw na ang birthday ni Jessa, di ba? Bakit hindi mo siya puntahan? Subukan mong makipag-ayos sa kanya sa araw na yon. Baka sakali na magkaayos kayo. Suwestyon ng kuya niya. Alam mo naman na hindi agad mawawala ang pagmamahal mo sa isang tao. Kaya alam kong magagawa niyo pang maayos yan. Lalo na at mahal na mahal ka rin ni Jessa. Naging mabilis ang lahat kaya halos mawala sa sariling bait si Ivan. Maligayang pagdating, Ma'am Addison! Magalang nabati sa kanya ng mga kasambahay nang makarating siya sa mansyon ng mga Villagracia. Sinong nasa loob? Tanong niya sa mababang boses pero mababakas pa rin ang pagiging sopistikada niya. Sina Don Juancio po at ang mga anak nito. Kasama rin ang kanilang mga anak. Magalang na paliwanag ng kausap ni Addison. Tumaas na lang ang kanyang mga kilay sa katahimik na napatango. Okay, pakipasok na lang sa loob ang mga gamit ko. Doon mo ilagay sa kwarto ko at ipaghanda mo na rin ako ng mainit na tubig pampaligo. Hindi po ba muna kayo kakain, ma'am? Tiningnan ni Addison ang kasambahay. Kahit nagugutom ako, hindi ko magagawang kumain kapag may kamag-anak kami na kaharap ko. Mataray na sagot niya rito. Sinuot muli ni Addison ang sunglasses niya at handa na sanang magpatuloy sa paglalakad papasok nang makasalubong naman niya si Jessa na mukhang kararating lang din sa mansyon pero napansin agad niya ang itsura nito. Nakakahiya ang ganing itsura, para kang hindi Villagracia. Puna niya rito nang makitang namumula ang ilong at namamaga ang mga mata nito. Gulat na napatingin sa kanya ang dalaga. Tita Adi! Kailan ka pa dumating? Baka sa mukha at boses ng kaharap niyang babae ang gulat nang makita siya. Ngumiti ng matamis si Addison. Ngayon lang ako dumating. Ang papa mo lang ang nagsabi sa akin ng may ingranding okasyon na mangyayari sa pamilya natin. Kaya ako nalaman. Pinag-cross ni Addison ang kanyang mga braso sa dibdib. Ayaw na ayaw niyo talagang nalalaman kung nagsasaya kayo rito. Pero buti na lang, kahit papaano ay tinuturing niyo pa rin akong kamag-anak. Maglalakad na sana siya nang harangin siya ni Jessa. Tita, hindi ka naman imbitado sa okasyon na mangyayari. Nawala ang ngiti sa labi ni Addison, saka tumaas ang nagtataray niyang mga kilay. Hindi ko naman tinatanong kung imbitado ako o hindi. Inimbita ko ang sarili ko. May problema ba doon? Tsaka, tigil-tigilan mo na yung pagtawag mo sa akin ng tita ha. Magkaedad lang tayong dalawa at mas mukha pa nga akong bata kaysa sayo. Tse! Naiwan na parang estatwa si Jessa ng talikuran na ito ni Addison. Nagpatuloy na sa paglalakad papunta sa kanyang kwarto. Alam niyang hindi siya imbitado sa mangyayaring okasyon pero may karapatan siyang pumunta. Lalo na at sa mansyon niya gaganapin ang nasabing pagdiriwang ng kaarawan ng pamangkin niyang si Jessa. Pagmamay-ari niya ang mansyon na pagdarausan ng birthday ni Jessa. Kuya, sa tingin mo ba magkakabalikan pa kaming dalawa ni Jessa? Mahinang tanong ni Ivan. Tulad ng sabi ko sa'yo, kung tunay kang mahal ng isang tao, gagawin nila ang lahat para makasama ka na ulit. Pangaral ng kanyang kapatid. Sa lagay niyo naman ngayon ni Jessa, mukhang magkakaayos pa naman kayo. Basta ba'y mag-usap lang kayo ng maayos. Tipid na napangiti na lang si Ivan bago tumahimik. Hindi pa rin siya makapaniwala na hiwalay na talaga sila ni Jessa. Para bang isang bangungot ang nangyayari sa kanya. Natatakot ako. Bulong ni Ivan. Natatakot ako na baka maulit na naman ang nangyari nung gabi na iniwan niya ako. Mabigat na buntong hininga ang pinakawala ng kanyang kapatid. Ano ka ba? Mahal mo si Jessa, di ba? Gagawin mo ang lahat para bumalik siya sa'yo. Susugal ka sa laban na alam mo namang walang kasiguraduhan. Pero para sa taong mahal mo, walang sugal ang hindi mo kayang ipanalo. Salamat kuya. Gagawin ko ang lahat para magkabalikan kaming dalawa ni Jessa.
Nabubuhayan na sagot ni Ivan nang makarating na sila sa mansyon ng mga Villagracia kung saan gaganapin ang birthday ni Jessa. O siya, sige na. Tawagan mo na lang ako kapag pauwi ka na. Hindi naman siya imbitado rito pero malakas ang pakiramdam niyang kapag nakita siya rito ni Jessa ay matutuwa pa rin ito at baka magkabalikan na silang dalawa. May dala siyang bouquet ng bulaklak habang naglalakad papunta sa likod bahay. Mukhang nahuli na siya dahil nagsisimula na ang party. Huminga muna siya ng malalim bago magpatuloy sa paglalakad pero nang makarating siya sa mismong venue ay para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nang makita niya si Jessa sa taas ng entablado habang may kasamang ibang lalaki. Kasabay ng pagdiriwang ng kaarawan ni Miss Jessa Villagracia ay masaya rin naming ipinababatid ang nalalapit na pag-iisang dibdib ni na Jessa at ng kanyang nobyo na si Christopher. Nag-ingay ang lahat. Nakakabinging sigawan ng binuo ng mga tao na nandun sa party. Pero si Ivan ay natulos mula sa kanyang kinatatayuan habang pilit na iniintindi ang narinig niya mula sa nagsasalita sa entablado. Pag-iisang dibdib? Kasal? Si Jessa ay kakasal na? Naibulong na lang ni Ivan sa kanyang sarili habang pinapanood ang nobya na masayang nakikipagtawanan sa lalaki na kasama nito sa taas ng entablado at nakayakap sa bewang ng dalaga. Ay, pipili na nga lang na mapapangasawa, yung mukhang basahan pa. Rinig niya pang komento ng isang babae sa tabi niya. Wala talagang class, parang hindi isang Villagracia. Nakakapanghinayang. Pero hindi yun intindi ni Ivan. Mas nangibabaw ang sakit na nararamdaman niya noong mga oras na yun. Parang doble pa sa nararamdaman niyang sakit nung makipaghiwalay si Jessa sa kanya. Jessa, bakit? Naitanong na lang ni Ivan. May kumawalang luha mula sa kanyang mga mata. Pero bago pa man siya mapansin ng mga tao ay tumalikod na siya at mas piniling lisanin ang lugar na yon kasama ang puso niyang nagluluksa din. Kaya ba nakipaghiwalay sa kanya ang dalaga dahil meron na itong bago at ang mas masakit pa ay ikakasal na agad ang mga ito. Sinundan ng tingin ni Addison ang lalaki na tumabi sa kanya kanina. May dala itong bouquet pero hindi niya maintindihan kung bakit para bang gulat na gulat ang lalaki nang marinig ang engagement ni na Jessa at Christopher. Smells something's fishy. Bulong niya saka sumisimsim ng hawak na kupita. Hey Adi, nakauwi ka na pala ng Pilipinas. Saglit na sinulya pa ni Addison ang kanyang pinsang lalaki. Di ka man lang nagsasabi. Umikot sa kawalan ng mga mata ni Addison. Kailangan ko bang palaging ipaalam sa inyo kung kailan ako uuwi ng Pilipinas? Tanong niya rito. Mahina namang natawa ang kanyang kausap. Ikaw naman, wala ka pa ring pagbabago. Gusto ko lang namang malaman kung bakit ka nandito. Balita ako kasi hindi ka naman imbitado sa party na to. Mahina na lang na natawa si Addison dahil sa pagiging prangka ng kanyang pinsan. Halata naman na hindi ito masayang makita siya. Pero, para bang wala akong karapatan na umuwi sa pamamahay ko? My God! These people! Use your brain! Mansyon ko to! Pagmamay-ari ko ang tinatapakan ninyo. Kaya kahit anong oras na gustuhin kong umuwi rito ay magagawa ko. Kaya ang kakapal naman ng mukha nyo para tanungin ako ng ganyan. Baka gusto nyong ipatigil ko ang party na to at paalisin kayo rito sa mansyon ko. Tumaas ang mga kilay ni Addison pagkatapos niyang magsalita. Pinasadahan niya ng tingin ng kabuuan ng kausap niya. Nakakairita ang pagbumukha mo. Umalis ka nga sa harapan ko. Kapit lang din naman kayo sa kakarampot na mana sa inyo ni Papa. Umirap muli si Addison sakay pinagpatuloy ang pagmamasid sa kanyang paligid. Napapahiya namang tumalikod ang lalaki na kausap niya dahil marami ang nakarinig sa mga sinabi ni Addison. Kilala bilang isang prangka at matabilang dila si Addison kaya iilan lang ang nagtatangkang kumausap sa kanya lalo na kung kamag-anak nito. Hello Tita Addie! Nagtataray na tiningnan ni Addison si Jessa nang lumapit ito sa kanya kasama ang mapapangasawa nito. Tita, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wag mo akong tatawagin tita? At isa pa, hindi rin naman kita kinukonsidera na pamangkin ko. Mataray na putol niya sa pagsasalita ni Jessa. Siya ba ang mapapangasawa mo? Yes po tita, Addie.
Sinipat mula ulo hanggang paa ni Addison ang kasamang lalaki ni Jessa na hindi naman kagwapuhan pero sa tindigan pa lang nito ay alam na agad niyang galing ito sa marangyang pamilya. Pangit. Bulong ni Addison. Addy! Nagbabantang tawag naman sa kanya ni Jessa. Tiningnan naman ni Addison ang babae. Bakit? Ang sinasabi ko lang naman pangit ang magpakasal, lalo na kung hindi niyo pa kilala ang isa't isa. Am I right, Christopher? Yes po. By the way, good evening, Miss Addison. Marami pong naikwento sa akin si Jessa tungkol sa inyo. Anang lalaki nakaharap niya na naglahad pa ng kamay sa harapan niya. Tiningnan niya lang ito at hindi tinanggap ang nakalahad na kamay. So, naikwento na rin ba sa iyo ni Jessa na masama ang ugali ko? Nakangiting tanong niya rito. Nagkatinginan ng dalawang tao na kaharap niya kaya muling nagsalita si Addison. Biro lang. Siguraduhin mo lang na mahal ka talaga ng pamangkin ko. Mahal ah? Hindi mahal dahil sa pera. Tita Addison! Nakikiusap na tawag ni Jessa sa kanya. Nandidiring tiningnan ni Addison si Jessa saka napairap. Walang klas. Parang nakalutang sa kawalan si Ivan habang nakatayo sa labas ng gate ng malaking bahay na nasa harap niya. Magulo ang kanyang buhok at maitim ang ilalim ng mga mata dahil hindi siya makatulog ng maayos kagabi. Matapos niyang marinig ang tungkol sa nalalapit na kasal ni na Jessa, parang tuluyan nang namatay ang kalahati ng puso niya dahil sa bagay na yon. Ayaw niya pa ring maniwala kaya nagpunta siyang muli sa mansyon ni na Jessa para makausap muli ang nobya. Ivan! Anong ginagawa mo rito? Nag-angat ng tingin si Ivan sa babae na tumawag sa kanya. Mababakas ang matinding gulat sa mukha ni Jessa habang nakatingin sa kanya. Jessa! Nanginginig ang mga labi na tawag niya sa babae. Jessa! Pwede ba tayo mag-usap? Nakikiusap na tanong niya sa babae. Tumingin muna si Jessa sa kanilang paligid bago siya nito tuluyang lapitan. Ivan! Ano pa ginagawa mo dito? Di ba nakapag-usap naman na tayo nung nakaraan? We're done, Ivan! Tapos na tayo kaya wala na tayong dapat kailangan pang pag-usapan. Ikakasal ka na? Kinakabahan na tanong niya sa babae. Halatang nagulat si Jessa sa kanyang tanong pero maasa pa rin si Ivan na hindi totoo ang narinig niya sa birthday ni Jessa. Hindi naman totoo yun, di ba? Hindi ka ikakasal. Napakagat na lang sa kanyang pang-ibabang labi si Ivan. Hindi ka naman talaga ikakasal, di ba? Hindi naman totoo yung narinig ko kagabi. Di ba? Please, Jessa. Sabihin mo sa akin na hindi totoo ang bagay na yun. Tiningnan ni Ivan si Jessa sa mga mata nito habang hinihintay na sabihin na hindi totoo ang pagpapakasal ni Jessa sa ibang lalaki. Pero nagsimula ng sumikip ang kanyang dibdib nang mag-iwas ng tingin si Jessa mula sa kanya. Umalis ka na, Ivan. Napatingala na lang si Ivan nang marinig ang mga salitang yun mula kay Jessa. Bakit? Tanong ni Ivan sa mababang boses. Bakit mo nagawa sa akin ang bagay na to, Jessa? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na meron ka na palang iba? Nagsimulang tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Paano mo nagawang itapon ng ganun kadali yung 5 taon na relasyon natin? Para lang sa bagong lalaki na nakilala mo? Tanong pa ni Ivan at hindi na niya maiwasan na mapahikbi dahil sa bigat na kanyang nararamdaman. Tangina, 5 taon, Jessa! 5 taon! Nagawa mong itapon ng 5 taon na yun para sa lalaki na kakikilala mo pa lang? At alam mo ba kung anong mas masakit doon? Umalis ka na, Ivan! Baka makita ka pa ng pamilya ko! Pagtataboy sa kanya ni Jessa pero wala nang pakialam pa si Ivan sa bagay na yon dahil nasasaktan siya sa ngayon. Nagawa mong magpakasal sa lalaking yun. Nakakikilala mo lang kaysa sa akin na nobyo mo ng 5 taon. Singhal ni Ivan. Napasuklay pa siya sa kanyang buhok dahil halo-halong emosyon ang nararamdaman niya ngayon. Putya, 5 taon. 5 taon tayong magkasama. Pero nagawa mo lang akong talikuran para sa lalaki na saglit mo palang nakilala. Hindi makapaniwalang tanong niya sa babae. Ayaw ng pamilya ko sa'yo, okay? Ayaw nila sa'yo. At kahit kailan, hindi ka nila magugustuhan. Kaya umalis ka na rito dahil tapos na tayo. Wala nang dapat pang pag-usapan dahil ayaw ko na sa'yo, Ivan.
Parang sinampal si Ivan dahil sa sinabi ni Jessa. Para siyang paulit-ulit na sinampal dahil sa naging sagot sa kanya ni Jessa. Umaasa pa rin si Ivan na iba ang maririnig niya mula kay Jessa, pero tinapos na nito ang lahat ng meron sila. Jessa! Nagmamakaawang pagtawag niya sa pangalan ng babae, pero tinalikuran naman siya nito. Umalis ka na, Ivan. At kung po pwede lang, huwag ka na ulit magpapakita sa akin dahil hindi ko na kayang makita ang pagmumukha mo. Nito bago magsimulang maglakad palayo sa kanya. Jessa! Mahal na mahal kita! Gagawin kong lahat, pangako! Gagawin kong lahat para bumalik ka sa akin! Pinapanood ni Addison na makapasok si Jessa sa loob ng bahay. That guy again, ha? Salubong niya sa dalaga na mukhang nagulat sa pagsulpot niya. Addy! Gulat na tawag nito sa kanya saka napaiwas ng tingin. Aakit na ako. Alam mo ba na nandun siya sa birthday party mo? May dala siyang bouquet of flowers. Pero umalis din siya. Tiningnan ni Addison kung nasa labas pa ang lalaki na kausap kanina ni Jessa. Mukhang umalis na ito. Kaano-ano mo siya? He's nothing. Sagot ni Jessa na hindi makatingin ng diretso sa kanya. Liar. Nakangiting usal ni Addison. Dear, hindi man ganun kalaking agwat ng mga edad natin. Pero tandaan mo, mas nauna pa rin akong ipanganak kesa sayo. Yung lalaki na yon, he's your boyfriend, tama ba? Napangisi na lang siya nang mapaiwas ng tingin si Jessa dahil sa tanong niya. I knew it. Nilapitan niya si Jessa saka ito binulungan. Huwag ka kasing papasok sa isang sitwasyon na hindi mo naman pala kakayanin. Nakakahiya ka. Dinadala mo pa man din ang apelido ng mga Villagracia. Tapos ganyan ang gawain mo? Hindi ka na palaki ng maayos. Naglakad si Addison palayo kay Jessa na may ngiting naglalaro sa mga labi. I think I found the right guy. Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi naman siya nag-aaksaya ng oras sa pag-uwi niya rito sa Pilipinas nang dahil lang sa birthday party ni Jessa. May mas mabigat pang rason kung bakit siya nandito at sa palagay niya ay natagpuan na niya ang taong makakatulong sa kanya. Pero bago mangyari ang bagay na yun, ay kailangan munang kalabanin ni Addison ang kanyang buong angkan. Tutal nandito ka naman na, Addy. Ikaw nang sumagot sa kalahati ng magagastos sa kasal ni na Jessa. Kusang tumaas ang mga kilay ni Addison nang marinig ang sinabing yun ng nakakatanda niyang kapatid. Ayoko nga. Diretso niyang sagot. Hindi naman akong ikakasal, kaya bakit akong gagastos? Mataray na sagot niya dito. Marami ka namang pera, di ba? Bariyang-bariya lang sa'yo ang magagastos mo sa kasal ni na Jessa. Anang ina ni Jessa, kaya dito nalipat ang kanyang paningin. Ayoko pa rin. Hindi ko naman anak si Jessa. Anak niyo yan, di ba? Kayo ang gumastos dyan. Sagot niya at nagpatuloy sa pagkain. Magbibigay ako kung gusto ko. Hindi niyo ako kailangang pilitin. Ano pa bang silbi mo kung hindi ka tutulong sa magiging gastos sa kasal? Gustong matawa ni Addison dahil sa tanong na ibinabato sa kanya ng mga kapatid niya. Anong silbi ko? Ako lang naman ang may malinis na pangalan sa lahat ng mga anak ni Papa. Ako ang pinakamalinis na Villagracia na kayang humarap sa mga tao na nakataas ang noo. Nakangiting paliwanag niya sa mga ito. At saka, sino bang may gusto ng kasal na yan? Hindi ba si Jessa at ang mapapangasawa niya? Kaya bakit hindi sila ang kausapin niyo sa mga magiging gastos nila? Hindi yung dinadamay niyo pa ako sa kaartihan niyo na yan. Kairita? Nakakatakot na irap ang ginawa ni Addison bago tumayo sa pagkainan dahil nawala na siya ng ganang kumain dahil sa mga kasama niya. Nakakairitang mga tao rito. Mga mukhang pera. Bulong ni Addison sa sarili habang naglalakad palabas ng mansyon. Pero natigilan siya nang makita niyang muli ang lalaki na kausap ni Jessa nung isang araw. The interesting guy. Napalunok na lang si Ivan nang makita ang isang sopistikadang babae na naglalakad palapit sa kanya. Magandang araw. Nandyan ba si Jessa? Tanong niya sa babae nang makalapit ito sa kanya. Tumaas ang mataray nitong kilay. Sino ka? Nanunuring tanong nito. Itinaas ni Ivan ang kanyang kamay. I'm Ivan, Jessa's boyfriend. Napansin niyang kumunot ang noo ng babae na kaharap pero tinanggap pa rin ito ang kamay niyang nakalahad. Ooh,
Ang akala ko ay si Christopher ang pakakasalan ni Jessa. Bakit may Ivan dito na boyfriend niya? Pagkatapos magtanong ay ngumiti ito ng makahulugan. I'm Addison Villagracia, Jessa's most expensive and hot tita. Tita? Gulat na tanong ni Ivan dahil hindi halata sa itsura nito na tita ito ni Jessa. Parang kaidaran lang ito ng kanyang nobya. Nakakagulat, di ba? Well, kung gusto mong makilala mo pa ako, sumama ka sa akin. Interesado ako sa'yo. Malay mo, makumbinsi mo akong boyfriend ka nga ng pamangkin ko at tuluyan kitang mabawi kay Jessa. Anito, napalunok na lang si Ivan bago tumingin sa loob ng bahay ni na Jessa. Mahal na mahal niya ang dalaga kaya handa siyang gawin ng lahat para mabawi lang ito. Tumingin siya kay Addison sa katipid na tumango. Sige, sasama ako sa'yo. Hindi alam ni Addison kung utu-utu ba o sadyang desperado na ang lalaki na kasama niya ngayon dahil sumama agad ito sa kanya nang ayain niya ito sa isang coffee shop. So, tita ka talaga ni Jessa? Tanong muli sa kanya ng lalaki na kaharap. Hindi maiwasan ni Addison na mapairap dahil ang kulit ni Ivan. Kanina pa ito tanong ng tanong kung tita ba talaga siya ni Jessa. Kailangan ko ba bang maglabas ng birth certificate to convince you? Mataray na tanong niya dito. Umiling naman si Ivan. I just can't believe na may tita si Jessa na halos kaidaran lang namin. Alam mo, nangyayari talaga ang ganitong pagkakataon. I'm the youngest child and one and only daughter of Mr. Juanito Villagracia. Okay na? Pangungumbinsi pa ni Addison sa kaharap at unti-unti naman itong tumango. Okay, paano mo pala ako matutulungan? Mukhang patay na patay nga ito kay Jessa. Ano bang meron sa babaeng yun? Mukhang pera lang din naman yung katulad ng mga magulang niya. Ani Addison sa kanyang isip. Boyfriend ka ba talaga ni Jessa? Tanong niya kay Ivan. Agad namang tumango ang lalaki. I'm Jessa's long-time boyfriend. 5 taon na kami magkarelasyon pero... Napayuko na lang ang kausap niyang lalaki. Pero isang araw ay bigla na lang nakipaghiwalay ang tsararat kong pamangkin sa'yo. Pagpapatuloy ni Addison sa naantarang pagsasalita ni Ivan. Humigop siya sa kanyang tasa. Alam mo, dapat ay naghinala ka ng may bago siya nung bigla na lang siya makipaghiwalay sa'yo. Tatanga-tanga ka rin kasi. Mahal na mahal ko si Jessa, kaya hindi ko nagawang pag-isipan siya ng masama. Pangangatwiran pa nito. Blah 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 blah, whatever. Kaya kahit kailan ay hindi ko talaga sinubukan na magmahal because love makes you stupid. But anyways, mukha namang desidido ka mabawi si Jessa. Kaya baka matulungan kita. Agad na nagliwanag ang mukha ni Ivan dahil sa kanyang sinabi. Talaga? Paano? Tila nasasabik na tanong nito sa kanya. Nangalumbaba naman si Addison para titigan ng lalaki. Huwag ka munang magsaya masyado, Pogi. Hindi naman kita tutulungan kung wala akong makukuha sa'yo. May kapalit ang pagtulong mo sa akin? Ano yun? Sabihin mo sa akin kung anong gusto mo o kailangan mo. Basta itulungan mo lang akong mabawi si Jessa. Desididong sambit ni Ivan na mas lalong ikinatuwa ni Addison dahil mukhang sumasang-ayon sa kanya ang lahat. I want you to be my sperm donor. Anya na ikinagulat naman ang kanyang kausap. Gusto mong magkaanak sa akin? Kabadong tanong nito. Napasampal na lang sa kanyang noo si Addison dahil sa sinabi ng lalaki. Kasasabi ko lang na I hate stupid person, pero napabuntong hininga na lang si Addison. My God! Ayoko. Hindi ko kayang lukoyin si Jessa. Pag-uulit pa ni Ivan, napailing na lang si Addison. Wala kang pag-asa. Gwapo ka sana kaso palyado pa lang utak mo. Ang ibig kong sabihin, hindi tayo gagawa ng bata. Walang mangyayari sa atin dahil tanging kailangan ko lang ay sperm mo at wala nang iba. Don't worry, hindi mo rin kailangan maging ama na magiging anak ko dahil kaya ko siyang buhayin ng ako lang. Naiintindihan mo na? Napaawang naman ang mga labi ni Ivan habang nakatingin sa kanya. Sperm ko? Paninigurado pa nito. Oo nga, ikaw lang kasi ang mukhang tao sa paningin ko. Ayaw ko naman kasi kung kani-kaninong sperm lang ang gagamitin para magkaroon ng fetus sa tiyan ko. Baka mamaya pangit pa ang may-ari nun. Paliwanag niya ulit dito. Tiningnan ni Addison ang lalaki na kaharap niya ngayon
na nakatingin pa rin sa kanya. Nakaawang ang mga labi nito. Ano, pumapayag ka ba o maghahanap na lang ako ng iba? Tanong niya dito. Napalunok naman si Ivan. Sperm ko kapalit ng pagtulong mo sa akin na mabawi si Jessa? Paninigurado pa nito. Napairap na lang si Addison. Sabihin mo kung gusto mo o ayaw mo. You're just wasting my time. Sige, Mabilis na sagot ni Ivan. pumapayag na ako. I'm gonna be your sperm donor. Napangiti na lang ng malaki si Addison dahil sa naging sagot sa kanya ni Ivan. Okay, great! From now on, we're officially in relationship. Hindi alam ni Ivan kung tama ba ang naging desisyon niya na makipagsundo kay Addison, pero ito lang ang tanging paraan na nakikita niya sa ngayon para makalapit kay Jessa. Si Addison lang ang nakikitang tao ni Ivan na makakatulong sa kanya para mabawi ang pinakamamahal niyang babae. Hindi naman natin kailangan magkita ng madalas. Basta mapaniwala lang natin ang mga tao sa paligid natin na may namamagitan sa ating dalawa ay okay na yon. Sabi ni Addison. Namimili ito ng dress na susuotin ito sa araw ng kasal ni Jessa. Paano na lang kung isipin ni Jessa na may namamagitan nga sa ating dalawa? Tanong niya pa at tulad ng palaging ginagawa ni Addison ay umirap ito. Yun nga ang point. My gosh! Kailangan nating pagsilosin para bumalik siya sa'yo. Use your brain, moron! Anito at ipinagpatuloy ang pagpili. Sigurado naman nagagana ang plano ko. Kilalang kilala ko na si Jessa. Takot siyang mawalan at maagawan. Napatitig na lang si Ivan sa kasamang babae. Hindi pa rin siya makapaniwalang tita ito ni Jessa. Napakaganda kasi nito at hindi maitatangging kahit na sinong makakakita sa tita ni Jessa ay siguradong pagpapantasyahan nito ng mga kalalakihan. Napailing na lang si Ivan dahil sa naisip. Paano yung sperm ko? Eh di sperm mo pa rin. Saka ko nahihingin yan kapag nakita kong gumagana ang plano natin. Nakakahiya naman kung ako ang unang makikinabang sa atin sa ginagawa natin ngayon. Napatango na lang si Ivan sa sinabi ni Addison. Itong suotin mo sa kasal ni na Jessa para terno tayo. Tiningnan ni Ivan ang inabot ni Addison na damit sa kanya. Maganda. Ako na lang magbabayad ng mga damit natin. No, ako na. Baka wala ka pang pambili ng tissue pamunas dyan sa uhog mo eh. Ani Addison na nakapagpalaglag sa kanyang panga. Kakaiba talaga ang babae. Kabaliktaran nito ni Jessa. Kung ano ang ikinabait at kinaihinhin ni Jessa ay siya namang ikinataray at ikinasungit nitong si Addison. Totally not my type. Naiiling na bulong ni Ivan. Pakiramdam ni Ivan ay hindi niya matatagalan ang ugali ni Addison. Pero para kay Jessa ay pagtsatsagaan niya ang babae. Hindi alam ni Addison kung ano ba ang nagustuhan ni Jessa kay Ivan. Tatanga-tanga na nga ang lalaki, mukha pa itong uto-uto na mabilis maloko. Pero ito lang ang desenteng lalaki na nakilala niya, kaya pagtsatsagaan niya na ito hanggang sa matapos ang kasunduan nila. Halata namang mahal pa rin ni Jessa si Ivan, kaya alam niyang hindi sila mabibigo sa mga plano nila. Sino ang kasama mong maglakad sa red carpet? Tanong sa kanya ng kanyang kapatid. Yung boyfriend ko. Simpleng sagot niya rito. Halata namang nagulat ang kuya niya sa sinabi niya. May boyfriend ka? Kailan pa may pumasa na lalaki sa standards mo? Simula nung nakilala ko siya. Ang tagal kong naganap ng lalaki. Nandito lang pala sa Pilipinas ang para sa akin. Pagmamayabang niya pa rito. Ang akala ko ay balak mo ng tumanda ng dalaga. Komento pa ng kuya niya. Ngumiti ng matamis si Addison sa kanyang kapatid sa kainayos ang buhok. Hindi ako pwedeng mamatay ng walang magmamana ng mga yaman ko, no? Baka kung kanino lang mapunta. Sayang naman. Tumawa naman ang kanyang kausap. Marami ka naman pamangkin, Adi. Pwedeng kay Jessa mo na ipamana ang yaman mo. Lihim na napairap si Addison dahil sa naging suwestyon ng kapatid. Salamat na lang kuya. Mas pipiliin ko na lang na isama sa hukay ang lahat ng meron ako kesa ang ipamana ang mga yun sa inyo. Napatingin si Addison sa humintong sasakyan sa may entrance kaya agad na siyang naglakad palapit dito. My God! Ang tagal mo! Nauna pa ako sa'yo rito! Pagalit na bungad ni Addison kay Ivan na kararating lang sa venue ng kasal. Sorry, na-traffic kasi. Napairap na lang si Addison bago iangkla ang braso sa braso ni Ivan.
Magsisimula nang pumasok sa loob ng venue pero wala ka pa rin. Pagmumukhain mo ba akong tanga rito? Patuloy na reklamo ni Addison. Sorry na nga. Ang layo kaya nito. Tumahimik ka na lang kung ayaw mong iwan kita na mag-isa rito sa labas. Pagbabanta ni Addison bago hilain si Ivan papunta sa entrance upang pumasok na sa loob ng venue. Pagtungtong pa lang nila ni Ivan sa entrance, ang lahat ng mga mata ay nasa kanila na. Gustong matawa ni Addison sa naging reaksyon ng mga kamag-anak niya nang makita ng mga ito kung sino ang kasama niya. Oh, look at their faces, Ivan. Super satisfying. Natutuwang bulong ni Addison. Para na nila tayong hinuhusgan. Bulong naman pabalik ni Ivan. No, para silang mga tanga. Gulat na gulat sila. Hindi siguro nila inaasahan na magdadala ako ng lalaki. At ikaw pang ex-boyfriend ng pamangkin ko. Ani Addison, saka tiningnan si Jessa na nahuli niyang nakatingin din sa kanila. Lalo na ang mukha ng pinakamamahal mong babae. Tingnan mo, halos malaglag na ang panga. She's looking at us, Addison. Anong gagawin ko? Kinakabahan na tanong ni Ivan sa kanya. Napairap na lang si Addison. Gusto mo sunggaban mo? Sarkastikong sagot niya bago hilain na to papunta sa kanilang table kung nasaan ang kuya niya. What the hell, Adi? Salubong ng kanyang kuya. Bakit kasama mong ex-boyfriend ni Jessa? Nakangiti namang hinarap ni Addison ang kanyang kapatid. Oh, I didn't know. Ang alam ko lang ay matagal na kaming magkarelasyon at nagmamahalan ni Ivan. Right, babe? Pumaling si Addison kay Ivan. Yeah, that's right, babe. Sagot naman ng lalaki at kinilabutan siya nang hawakan siya ni Ivan sa bewang. Biglang naging tensyonado si Addison nang gawin ni Ivan ang bagay na yun. My God, what's happening to me? Hindi alam ni Ivan ang kanyang nararamdaman habang nagpapanggap sila ni Addison na magkasintahan. Napapansin niya kasing para bang apektado si Jessa sa tuwing magkasama sila ni Addison, pero hindi pa rin siya nakakampante hanggang hindi niya pa nababawi si Jessa. Addison, salamat pala. Dahil sa'yo ay nakapunta ako ng kasal ni na Jessa. Nakangiting sabi niya sa babae. Nilingon naman siya nito na nakangiwi ang mga labi. Para bang grateful ka pa? Naikasal na si Jessa. Mas mahihirapan ka nang mabawi siya, baliw. Ani Addison, kaya saglit na napaisip si Ivan. Hindi yan. Alam kong magagawa ko mabawi si Jessa kahit nakasal na siya. Wala ka bang bilib sa akin? Nakangiti niyang tanong muli rito. Tumaas baba pa ang kanyang mga kilay, pero isang nakakamatay na irap lang ang isinagot ni Addison sa kanya. Baliw ka nga. Kabahan ka na dahil baka mamayang gabi ay maghoneymoon na ang dalawa na yon. Tutulo na naman ang uhog mo. Doon na tuluyang natigilan si Ivan at nakaramdam ng takot. Oo nga no. Tumingin siya sa babae. Addison, anong gagawin ko? Pinunasan ni Addison ang mapupulang labi nito, saka siya tinapunan ng tingin. Bukas ng gabi ay may dinner ang buong pamilya namin sa mansyon. Pumunta ka ron. Nandun din si Jessa, di ba? Napasampal na lang sa kanyang sariling noo ang kaharap niyang babae. Malamang Ivan, buong pamilya nga di ba? Ibig sabihin ay lahat ng Villa Gracia. My God, man! Huwag naman sanang mamana ng magiging anak ko ang utak na meron ka. Naiiritang wika nito saka nagpatuloy sa pagkain. Napakibit balikat na lang si Ivan bago magpatuloy sa pagkain. Nagde-date sila ngayon ni Addison para pag-usapan ang susunod nilang gagawin. Habang tumatagal na magkasama silang dalawa, ay unti-unti nang nauhuli ni Ivan ang ugali na meron si Addison. Kaya naman unti na rin niyang nakikilala ang tunay na katauhan ng dalaga. At aaminin niya na hindi naman boring si Addison. Kahit na maarte ito at masungit minsan, ay masaya pa rin naman siya dahil napaka-natural nito at hindi plastic. Sa palagay ni Ivan ay unti-unti na niyang nagugustuhan ang personalidad na meron si Addison. Adi! Natigilan ang dalaga nang harangin siya ni Jessa. Yes? May kailangan ka ba sa akin? Casual na tanong niya rito. Nakita niyang kabado ang mukha ng babae habang nakatingin sa kanya, kaya napangiti na lang din siya sa kanyang isipan. Taste your own medicine, Jessa. Natutuwang bulong niya sa sarili. Si Ivan. Napalunok muna si Jessa bago magpatuloy sa pagsasalita. Matagal mo na siyang kilala.
Ngumiti si Addison at inayos ang buhok. Oo, nakilala ko siya noon sa isang bar. He's so hot. His rock body and handsome face caught my attention. May taste ka rin pala sa lalaki. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit kay Christopher ka nagpakasal. Nanginig ang mga labi ni Jessa habang nakatingin sa kanya. Gano'n na kayo katagal ni Ivan? Umakto na parang nag-iisip si Addison kahit na ang totoo niya ay mabibilang lang sa kanyang daliri kung ilang araw pa lang silang nagpapanggap ni Ivan. I think 5 months? Yeah, 5 buwan. Otomatikong napangiti si Addison nang makita niyang nangingilid ang luha sa mga mata ni Jessa. And until now, we're so in love with each other. Nakita ni Addison na magsasalita pa sana si Jessa, pero mas pinili na nitong talikuran siya at magpunta sa dining area kung saan naghihintay ang iba pa nilang mga kamag-anak. Ay, gagawa-gawa ng kalokohan tapos hindi matanggap kapag sa kanila ginawa. Ani Addison, mga mangmang. Oh, sino naman yung kaaway mo? Napatingin si Addison sa lalaki na nagsalita at natigilan siya nang makita ang itsura ni Ivan. Nakasuot ito ng long sleeve na kulay itim. Putok na putok ito sa maganda at malaking katawan ng lalaki. Idagdag pa ang buhok nitong wet style at nakalaglag sa gwapo nitong muka. Alam kong gwapo ako, pero wag mo naman akong titigan ng ganyan. Para mo na akong hinuhusgan. Nahigit ni Addison ang kanyang hininga dahil sa sinabing yun ni Ivan. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin para hindi mahalata ng lalaki ang namumula niyang mga pisngi. Ilugar mo nga yung pagiging mahangin mo. Medyo natatangay na ako eh. Narinig niya ang nakakatunaw sa puso na tawa ni Ivan. Ayan mo, malakas ang jeans namin. Sigurado ako magiging kamukha ko ang magiging anak mo. Palagi mo lang siyang tititigan para makita mo ako. Kapal din pala na mukha mo, no? Tara na nga sa loob para mainggit ka sa girlfriend mo na kasama ang asawa niya. Pag-iiba ni Addison sa usapan dahil pakiramdam niya ay hindi na niya kaya pang makipagsabayan kay Ivan sa pangaasar nito sa kanya. Okay po, mahal na prinsesa. Inalok ni Ivan ang braso nito kaya inangkla niya roon ang kanyang braso bago sila sabay na maglakad papasok sa loob. Iilang linggo pa lang naman silang magkakilala ni Ivan pero bakit parang ganun? Parang may hindi tamang nangyayari kay Addison. May kakaiba siyang nararamdaman sa tuwing nasa paligid niya lang ang lalaki. Parang hindi na tama ang nagiging reaksyon ng kanyang puso sa tuwing nandyan ang lalaki. Nandito na kami. Ani Addison. Napatingin ang lahat ng tao sa kanila ni Addison kaya hindi maiwasang makaramdam ng kaba ni Ivan dahil ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataon na makaharap ang pamilya ni Jessa. Maupo na kayo, Addison. Utos ng pinakamatandang lalaki sa harapan ng hapag. By the way, I'm with my boyfriend, Ivan Buenavista. Nakangiting pakilala ni Addison sa kanya. Napalunok si Ivan at bahagyang nagbigay galang sa mga kaharap niya. Magandang gabi sa inyong lahat. Nang mag-angat ng tingin si Ivan ay nagtama ang kanilang paningin ni Jessa. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso pero agad din namang nawala ang atensyon niya sa babae nang marahan siyang hilain ni Addison. Ramdam ni Ivan ang pagtitig sa kanya ng mga kasama nila sa dining area kaya sinubukan niyang maging normal habang inaalalayan na makaupo si Addison sa upuan nito. Adi. Tawag ng matandang lalaki kay Addison. Hindi ko alam na may nobyo ka na pala. Mahinang natawa si Addison. Tito Juan, tumatanda na ako. Wala naman akong balak na tumandang dalaga. Gusto ko pa rin namang maging masaya kasama ang lalaki na mahal ko. Tumingin sa kanya si Addison na may ngiti sa mga labi. Hindi maintindihan ni Ivan ang kanyang sarili. Pakiramdam niya ay totoo ang pagkakasabi ni Addison na yun. Pero alam naman niyang parte lang din yun ang pagpapanggap nilang dalawa. Kaya mas pinili na lang niyang ngumiti bilang pagsang-ayon sa sinabi nito. Gusto ko rin tumanda kasama ang babaeng mahal ko. Bulong ni Ivan sa kanyang isipan. Mabuti naman kung ganun. Kailan niyo balak na magpakasal? Nasamid sa sarili niyang laway si Ivan dahil sa naging tanong ni Tito Juan kay Addison. Wala pa sa plano namin ang bagay na yan dahil ayaw naming magpadalos-dalos. Sagot ni Addison saka bumaling kay Jessa na ngayon ay tahimik lang na nanonood sa kanila. Gusto muna naming i-enjoy ang meron kami ngayon.
Sigurado ka na ba sa napili mong lalaki? Tanong ng nakakatandang kapatid ni Addison. Hindi alam ni Ivan kung siya nga ba talaga o talagang may namumuong tensyon sa pagitan ni na Addison at sa mga taong nasa hapag. I'm Addison Villagracia. Hindi niyo naman kailangang questionin ang pagpili ko sa lalaki. Nakangiti man na sagot ni Addison pero nararamdaman niya pa rin ang pagiging sarkastiko nito. Tira-tira pala ang gusto mo? Biglang sabat ni Jessa. Napatingin si Ivan sa dating nobya. Ganun pala ang type ng isang Addison Villagracia. Walang buhay na tanong nito. Mahinang nagtawanan ng ibang kasama nila sa hapag dahil sa sinabi ni Jessa. Hindi. Kung matalino ka, alam mo ang pinagkaiba ng tira-tira sa marunong pumili. Sagot naman ni Addison. Ako kasi, tumitingin ako hindi lang sa panlabas na anyo. Ivan is a good man. Business-minded din siya. At may mga plano na siya sa future. Sinisigurado niya na maganda ang aming kinabukasan. Kayo ni Christopher, kumusta kayo? May maayos na ba kayong plano? Nakangiting tanong ni Addison kay Jessa. Napansin niyang saglit na natahimik si Jessa dahil sa naging tanong ni Addison. Kami kasi ni Ivan, pinagplaplanuhan muna namin ang gusto naming gawin at gusto naming mag-ipon muna sa future namin. Para hindi kami yung nangihingi ng sponsor kung kani-kanino. Di ba, Jessa? Sa pagkakataon na to ay nangaasar na ang boses ni Addison. Wala ka na bang makitang ibang lalaki at yung pinagsawaan ni Jessa ang pinatos mo? Tanong ng matandang lalaki. What the hell? Bakit parang pinagtutulungan nila si Addison? Wala bang magtatanggol man lang sa kanya? Hindi ba't maganda nga ang ganun? Proven and tested na ni Jessa si Ivan. It means, hindi lang talaga marunong pumili ng lalaki si Jessa. Wala siyang class at never nagkaroon ng class ang mga trying hard. Nagtataray na sambit ni Addison. Again, Ivan is a good man. Wala akong nakikitang mali sa kanya. Para iwan ng magaling yung apo ang lalaki na nakatabi ko ngayon. Ang ibig sabihin lang nun? Wala siyang malinaw na plano sa future. Kaya hindi na ako magugulat kung maging pariwara ang buhay niya balang araw. Enough, Addison! Anang nakakatandang kapatid ni Addison. Natawa naman ang dalaga. Why? Ako na naman ang may mali. Alam kong hindi para sa akin ang dinner na to pero sino bang unang nagbukas ng tanong para mapunta sa akin ng atensyon yung lahat? God! People! Kung ayaw niyong nasasapawan ay mas mabuting huwag niyo akong pakialaman. Just mind your own fucking business. Hinawakan ni Addison ang kanyang kamay. Hindi pa rin kayo nagbabago. Hindi niyo pa rin matanggap na mas mataas ako sa inyo. At kahit kailan, hindi niyo ako malalagpasan. Dahil pantayin pa nga lang ako ay hirap na kayo. Paano pa kaya yung malagpasan ako? Addison, let's go. Siya nang humila patayo kay Addison para iadis ito sa harapan ng habag. Iyak lang kayo ng iyak, mga talon ng Villagracia! Tumawa ng malakas si Addison habang naglalakad sila palabas ng dining area. Addison, enough! Calm yourself already. Utos niya sa babae. Pwisit na mga yon. Ibibigay sa akin ng spotlight tapos pagtutulungan ako. Ani Addison habang nakangiti pero napansin niya ang mata nitong lumuluha na. They're just losers. Nagulat si Ivan nang bigla na lang napahikbi si Addison. I hate this. Hindi dapat ako umiiyak. Damn it! Pilit na pinupunasan ni Addison ang mga luha nitong ayaw namang magpatigil. Nakakainis. Nakakainis silang lahat, Ivan. Nabigla siya sa nakikita niya ngayon pero kahit na gano'n ay itinaas ni Ivan ang kanyang kamay para yakapin si Addison at aluin ito. Shh! I'm here, okay? I'm here. Ako ang kakampi mo. Malambing na usal niya habang pinapatahan si Addison. Hindi siya sanay sa nakikita na ganito ang dalaga dahil lang kilala niyang Addison ay maldita at malabong umiyak. Hindi makapaniwala si Addison na umiiyak siya sa harapan ni Ivan noong nakaraang gabi. Hindi siya makapaniwala na natalo na naman siya ng kanyang emosyon at bumigay na naman siya dahil sa kamag-anak niya at ang malala pa ron ay sa harap pa mismo ni Ivan. Nakakahiya! Anya, saka napairap. Baka isipin pa ng tukmol na yun, iyakin ako.
Bulong niya sa sarili habang naglalakad palabas ng bahay. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang tinawagan ni Ivan at gustong makipag-usap tungkol sa pagiging sperm donor nito. Malayo pa lang ay natatanaw na ni Addison sina Jessa at Ivan na nag-uusap, kaya umikot na naman sa kawalan ang kanyang mga mata. Bakit sa dami ng babae? Bakit si Addison pa, Ivan? Bakit siya pang napili mo? Rinig niyang tanong ni Jessa kay Ivan. Iiwan ka rin niya. Hindi mo kilalang babaeng yon. Hindi mo alam ang takbo ng utak niya. Siguradong sasaktan ka lang din niya. Baka nga mamaya ay mas malala pang gawin niya sa ginawa ko sa'yo. Sabi pa nito. Tumabingi ang ulo ni Addison. Malakas din pala manlaso ng isang ito. Sabi niya sa kanyang sarili. Kontrabida siya sa buhay ng mga Villagracia. Natigilan si Jessa sa pagsasalita nang pumalakpak siya. Okay na? Nasabi mo na ang lahat ng gusto mong sabihin? May date pa kasi kaming dalawa eh. So if you'll excuse me. Anya, saka naglakad palapit kay Ivan para yumakap sa braso nito. Maingay nga talaga ang lata kapag walang laman, no? Tanong niya sa babae. Hello, babe. Bati ni Ivan sa kanya, saka siya hinalikan sa pisngi. Nagulat man siya pero nanatili siyang nakangiti kay Jessa. Ako? Kontrabida? Hindi niyo ba alam na sa pamilyang to, ako ang bida at kayo ang mga kontrabida? Hindi kayo titigil hanggat hindi niyo nakukuha ang yaman ng Villagracia mula sa akin, no? Tumaas ang mga kilay ni Addison na dati nang mataray. Pasensya na kayo dahil nakapangalan na ang lahat ng iyon sa magiging anak ko. Anya, saka hinawakan ng tiyan niyang wala pa namang laman. Nakita niya kung paano magulat si Jessa dahil sa kanyang sinabi. No! Bulong nito saka umiling. It can't be! You're not pregnant, Addie! Hindi makapaniwalang sambit nito pero ngumiti lang si Addison bago tumingin kay Ivan. Let's go, babe. I'm hungry na eh. Gutom na rin si baby, oh. Pag-arte ni Addison. Fuck Addison. Palihim na usal ni Ivan. Pinanlakihan niya ito ng mga mata kaya napipilitan na ngumiti si Ivan sa kanya. Oh, let's go. Masama ang nagugutom si baby. Anito, bago siya alalayan na maglakad palayo kay Jessa. Nilingon ni Addison si Jessa na ngayon ay gulat pa rin na nakatingin sa kanila. Ngumiti siya rito bago kumindat para asarin ito lalo. Seriously, Addison? You're pregnant? Hindi makapaniwalang tanong ni Ivan sa kanya. Para naman matauhan siya sa mga pinagsasasabi niya. Mataray naman niyang sagot nang magsimula ng magmaneho si Ivan. Palagi na lang ako ang kontrabida sa kwento nila. Mukha ka naman kasing kontrabida. Tiningnan na masama ni Addison si Ivan dahil sa sinabi nito. You're so stupid kung maniniwala ka kaagad sa kanila. Ani Addison. Kwento nila yon. Siyempre ako masama. Then bakit hindi mo ikwento sa akin ang side mo? Para naman hindi ka maging masama sa mga mata ko. Naghahamon na sambit ni Ivan habang nagmamaneho. Hindi ko na kailangang patunayan ng sarili ko sa'yo. Sagot niya sa lalaki. Hindi ko kailangang patunayan sa kahit na kanino ang sarili ko dahil simula nang mamatay si Papa, hindi na ako nakagawa ng tama sa mga mata nila. They are blaming me for my father's death. Ako ang sinisisi nila sa pagkamatay ni Papa nang hindi man lang tinatanong kung kumusta ba ako. Dahil sa totoo lang, sa aming lahat, ako ang pinaka nasasaktan dahil nakita ako mismo ng dalawang mata ko kung paano mawala sa akin si Papa. No one asked kung kumusta na ba ako, kung okay lang ba ako. Ang tingin kasi nila sa akin ay mayabang, maldita, bastos. Lahat na ng masasamang salita ay nasabi na nila sa akin dahil nang mamatay si Papa. Lahat ng meron siya iniwan niya sa akin. Hindi ko hiniling ang bagay na yon. Hindi ko ginusto na makuha ang lahat ng meron siya. Dahil alam ko na ganito ang mangyayari. Alam kong magiging kalaban ako sa mata ng mga kamag-anak ko. Kwento ni Addison. Napangiti na lang siya. Nakakatawa, di ba? Gustong gusto nila akong pabagsakin dahil gusto nilang makuha ang yaman na nakapangalan sa akin. Handa silang gawin ang lahat para makuha ang lahat ng sa akin. Napakagat na lang siya sa kanyang pang-ibabang labi dahil bumabalik ang lahat ng sakit at takot na kanyang naramdaman noong mapagtanto niyang nag-iisa na lang siya.
na tinalikuran na siya ng lahat ng mga tao na akala niya ay tunay na nagmamahal sa kanya. Hindi nila alam kung gaano kahirap yung mag-isa. Hindi nila alam kung gaano ako natatakot sa tuwing may nagtatangka sa buhay ko. Dahil kahit na kailan, hindi nila ako kinamusta. Itinuring nila akong kalaban. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Addison. Addison, okay ka lang? Tanong ng kasama niyang lalaki. Mukha ba akong okay? Umiiyak na tanong ni Addison. Take me somewhere! Saan mo gustong pumunta? Tinignan ng masama ni Addison si Ivan dahil sa naging tanong nito. Oh my God, Ivan! Nasisira ang moment ko sa'yo. Somewhere, everywhere, sa lugar na magiging masaya ako. Tanga! Naiinis na baling niya sa lalaki dahil para tong hindi palagi nag-iisip. Okay. Hindi alam ni Ivan kung bakit palagi siyang natataranta sa tuwing umiiyak na lang bigla si Addison. Dahil wala siyang maisip na lugar na makapagpapasaya kay Addison ay dinala na lang niya ito sa bahay nila. Anong gagawin natin dito? Tanong ng babae sa kanya. Masaya ako kapag nandito ako. Baka sumaya ka rin kapag nandito ka. Sagot niya rito. Welcome to our house. Hindi man to kasing laki ng mansyon mo, pero masisigurado ko naman sa'yong masaya dito. Bakit? May playground ba dito? Sarkastikong tanong ng babae sa kanya. Wala, pero dun sa kwarto ko pwede tayo maglaro. Hindi inaasahan ni Ivan ang biglang pagpalo ni Addison sa kanyang braso. What? Bastos ka rin pala, no? Anito na ipinagtaka niya. What? Ano bang sinasabi mo? May mga video games ako sa kwarto. Pwede nating laruin yun. Paliwanag niya rito pero mahina na lang siyang natawa nang mapagtanto kung bakit bigla na lang siyang pinalo ni Addison. Ibang laro ata ang gusto mo eh. Gusto mo ba gumawa na lang tayo ng bata? Tumaas ang kilay ni Addison sa ngumiti. Kung gusto mo, bakit hindi? Nang-akit na tanong nito sa kanya. Napalunok na lang si Ivan bago mapatingala at mapapikit. Fuck, what's happening to me? Tanong niya sa isipan. Make me happy, Ivan. Bulong ni Addison sa mismong tenga niya. Bumigat ang paghinga ni Ivan bago tingnan si Addison. I will make you happy, Addison. Anito at saka hinawakan ang kamay ng dalaga at hinila papunta sa kwarto niya. Tahimik lang silang dalawa habang mabilis na naglalakad. Hindi nila alam ang nangyayari. Basta, ang alam lang nila ngayon ay pareho nilang kailangan ng isa't isa. Pagpasok pa lang sa kwarto ay agad nang hinalikan ni Ivan si Addison. Para siyang uhaw na uhaw sa bawat pagdampi ng mga labi ng dalaga. Para siyang nalalasing habang magkalapat ang kanilang mga labi. Ivan! Mahinang tawag ni Addison sa kanya dahilan para matigilan siya. Si Jessa! Bulong pa nito at tiningala siya. Marahan na pumikit si Ivan at pinakiramdaman ang kanyang sarili. Wala siyang ibang nararamdaman ngayon kundi ang init ng kanyang katawan at pananabik sa dalaga. Muli niyang hinalikan ang mga labi ni Addison bago magsalita. Kalimutan muna natin ang lahat. Naging mapusok ang kanilang mga puso. Nanunukso ang tadhana kaya naman wala sa planong may nangyari kina Addison at Ivan. Alam nilang mali ito dahil pagpapanggap lang naman ang lahat ng ginagawa nila. Pero pareho nilang alam na nagiging totoo na ang dapat na pagpapanggap lang na pagmamahalan. Pinanood ni Ivan si Addison na natutulog sa tabi niya. Mukhang napagod ito sa kanilang ginawa. Pero kahit natutulog na ang dalaga ay mukha pa rin itong maldita. Kaya hindi niya maiwasan na mapangiti. You're so wicked. Bulong niya sa sarili. Hindi siya makapaniwala na mangyayari ang lahat ng bagay na ito. Alam niyang hindi totoo ang relasyon nila ni Addison. Pero I think I'm falling in love with you, Addie. tiningnan ni Addison si Ivan na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Nakayakap pa ang braso nito sa kanyang katawan. My God! Bulong ni Addison. Hindi dapat nangyari to. Anya? Addison. Tawag ni Ivan sa kanya pero nang lingunin niya ito ay nakapikit pa rin ito. Napatitig si Addison sa maamong mukha ni Ivan. Hindi niya naisip kahit kailan na mahuhulog ang loob niya sa isang katulad ni Ivan. Napakagat na lang sa kanyang labi si Addison.
Mahal na kita, Ivan. Pero hanggang dito na lang tayo. Wala sa plano ni Addison ang magpagalaw sa kahit na sinong lalaki. Pero si Ivan, nagawa nitong palambutin ang nagyayelo niyang puso. Pero alam niyang hanggang dito lang ang kaya niyang gawin dahil hindi niya tunay na pagmamay-ari ang binata. Nagising si Ivan na wala na si Addison sa kanyang tabi. Parang doon lang nag-sink in sa kanya ang lahat ng nangyari sa kanila. Napangiti na lang si Ivan dahil sa labis na katuwaan pero hindi alam ni Ivan na yun pala ang huling beses na makakangiti siya ng dahil kay Addison. Dahil simula nung araw na yun, si Addison ay hindi na muling nagparamdam sa kanya. Dahil sa pag-aalala na kung ano nang nangyari kay Addison ay nagpasya siyang puntahan ng dalaga sa mansyon ng mga Villagracia. Pero imbis na si Addison ang mabungaran niya, ay si Jessa ang nakita niya. Ivan! Tawag nito sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Tiningnan ni Ivan si Jessa. Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili at hindi niya alam kung bakit hindi na siya nasasaktan habang nakatingin sa babae na nanakit sa kanya. Si Addison, nandyan ba siya? Tanong niya sa mababang boses. Bakit mo hinahanap si Tita Adi? Tanong ulit ni Jessa. Kakausapin ko lang sana siya. Ani Ivan. Importante lang. Tiningnan ni Ivan si Jessa diretso sa mga mata para iparating sa dalaga na nandito siya at hindi ito ang dahilan niya. Napalunok si Jessa. Bakit? Mahinang tanong nito. Jessa, si Addison ang kailangan. Bakit hindi mo pa rin iniiwan si Addison, Ivan? Tanong nito na ikinagulat niya. Ivan, iiwan ka lang ni Addison. Hindi naman marunong magseryoso ang babaeng yun eh. Halata naman ginagamit ka lang niya para saktan ako. Dahil gano'n naman ang gawain niya. Gustong gusto niya na may nasasaktan na tao nang dahil sa kanya. She's a villain. Masamang ugali niya. Masama siya, Ivan. She doesn't deserve you. Nagsalubong ang mga kilay ni Ivan dahil sa mga sinabi ni Jessa. Enough, Jessa. No! I still love you, Ivan. And that girl, hindi ka niya mahal. Ginagamit ka lang niya. Pinaglalaroan ka lang niya. Kapag nagawa na niya ang gusto niya, iiwan ka na niya at itatapon na parang basura dahil nagamit ka na niya. Mataas ang tingin niya sa sarili niya. Singhal ni Jessa sa kanya. At wala na akong pakialam dun, Jessa. Wala akong pakialam kung siya na ang pinakamasamang tao sa mga mata ninyo. Pero hinding-hindi niyo mababago ang isip ko kung paano ko nakikita si Addison. She's kind, Jessa. Mabait siya. Oo, maldita siya at masakit magsalita. Pero nagagawa niya lang yun dahil kailangan. Kailangan niya maging malakas sa harapan ng ibang tao dahil wala siyang kakampi. Walang tao na nandyan para sa kanya. Dahil ang tingin niyo kay Addison ay kontrabida. Mahabang litanya ni Ivan dahil galit siya. Nagagalit siya na may nagsasalita ng masama tungkol kay Addison. Hindi ka niya mahal. At hindi ka niya kayang mahalin, Ivan. At wala ka nang pakialam dun, Jessa. Kaming dalawa lang ni Addison ang may problema at hindi mo na kailangang sumali ron. Dahil tulad ng sinabi mo, we're over. Tapos na ang meron tayo. Tatalikod na sana si Ivan para puntahan si Addison nang pigilan naman siya muli ni Jessa. Ivan! Akin ka na lang! Pwede ba? Umiiyak na tanong ni Jessa sa kanya. Please! Please, akin ka na lang ulit! Balikan mo na ako! Hiwalayin ko si Christopher para sa'yo! Kaya please bumalik ka na sa akin, Ivan! I love you! Mahal na mahal pa rin kita! Kaya bumalik ka na sa akin! Nakikiusap na sambit nito. Hindi ko kaya na wala ka, Ivan! Ikaw pa rin talaga ang mahal ko! Tinignan ni Ivan si Jessa na ngayon ay umiiyak sa harapan niya. Nagmamakaawa ito. Kulang na lang ay lumuhod ito sa harapan niya pero sigurado na siya. Sigurado na siyang hindi siya apektado pa kay Jessa dahil ang puso niya ay tuluyan ng nakuha ni Addison. Hinawakan ni Ivan ang kamay ni Jessa na nakahawak sa braso niya at saka yun tinanggal. Tapos na tayo, Jessa. Wala na akong nararamdaman para sa'yo dahil si Addison ang mahal ko. Handa nang tumalikod si Ivan nang bigla na lang siyang halikan ni Jessa. Nanlaki ang mga mata niya nang magdampi ang mga labi nila dahil biglang lumabas si Addison mula sa bahay. Nagtama ang kanilang mga mata kaya agad niyang itinulak si Jessa palayo sa kanya.
Adi! Hindi na niya naituloy ang pagtawag na rito nang talikuran siya ng dalaga. Nagpatuloy ito sa paglalakad na para bang walang nangyari. Parang sinaksak ng paulit-ulit si Addison nang makitang naghahalikan sina Jessa at Ivan. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig noong mga oras na yon. Pero buti na lang ay nagawa niya pang makakilos mula sa kinatatayuan niya at makaalis sa lugar na yon. My God, Adi! Bakit apektado ka? Yun naman ang plano, di ba? Ang maibalik si Jessa kay Ivan. God, girl! Don't be stupid! Hindi ka pwedeng mahulog sa lalaking yon dahil tatanga-tanga yun. Pagkausap niya sa sarili. Nagkabalikan na sila. You're done with him. You got his sperm, right? Tapos ka na sa kanya, Addison. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Pilit na nagpakatatag si Addison, pero mukhang tuluyan nang nahulog ang loob niya kay Ivan, kaya hindi niya naiwasan na umiyak at masaktan dahil naging malapit na siya sa lalaki at nasanay siyang nandyan palagi si Ivan kapag gusto niya ng makakausap. Nasanay na siyang may masasandalan, pero ngayon na wala na ang lalaki sa kanya ay wala na siyang ibang gagawin kung hindi ang dumistansya at pagtuunan ng pansin kung may mabubuo bang bata sa tiyan niya dahil isang araw na pagkakamali nila ni Ivan. Addison, kumusta ka na? Ang tagal na nating hindi nagkakausap. Ani Ivan nang pumunta na naman ng lalaki sa mansyon. Ilang araw na itong pabalik-balik dito para kausapin siya. Wala naman tayong kailangan pag-usapan. Malamig niyang sambit. Di ba may kasunduan tayo? Tanong pa ni Ivan. Ivan! Nandito ka pala! Napatingin si Addison kay Jessa na kararating lang. Napairap naman si Addison. Nagkabalikan na kayo, kaya tapos na ang kasunduan na yon. Tumalikod na siya kahit na nakita niyang magsasalita pa sana si Ivan. Naiinis si Addison sa kanyang sarili dahil hindi naman siya dapat nahulog kay Ivan. Pero talo siya. Inaamin niyang natalo siya ni Jessa sa pagkakataon na to. Saglit na napahinto sa paglalakad si Addison at napahawak sa pader nang makaramdam siya ng pagkahilo. Adi, ayos ka lang? Rinig niyang tanong ng nakakatanda ng kapatid. I'm okay. Sagot niya nagpatuloy sa paglalakad. Hindi dapat malaman ng kamag-anak niyang buntis siya dahil baka madamay pa ang bata sa sinapupunan niya. Ilang araw siyang binabalik-balikan ni Ivan sa mansyon pero ilang beses na niyang kinausap ito dahil ayaw na niya ng gulo. Addison naman, kausapin mo naman ako. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Magalit ka sa akin kung may nagawa akong mali sa'yo. Tila nagmamakaawang usal nito. Huwag naman yung ganito. Gustong matawa ni Addison dahil sa sinasabi ni Ivan ngayon. Ano bang gusto mong marinig? Tapos na tayo, di ba? Nakuha mo na si Jessa at nakuha ko na rin sa'yo ang gusto ko. Wala na tayong kailangan pang pag-usapan, Ivan. Paano naman ako, Addison? Iiwan mo rin ba ako tulad ng ginawa ni Jessa sa akin? Pagkatapos mo akong pakinabangan ay iiwan mo na ako? Hindi na napigilan ni Addison na matawa dahil sa mga sinasabi ni Ivan. Hey man! Pareho tayo nakinabang sa isa't isa. Huwag kang playing victim dyan. Umirap si Addison dahil nanginginig na ang labi niya. Pagpapanggap lang naman ang lahat ng yon. Kaya wala na akong atraso sa'yo. Pero umalis ka na. At kung pwede lang, huwag ka na ulit babalik dito. Nakakairita yung pagmumukha mo. Mataray ng wika ni Addison bago iwan si Ivan. Pagtalikod niya pa lang ay napakagat na siya ng kanyang labi para pigilan ng sarili na mapahikbi. Nasasaktan siya sa mga sinabi niya kay Ivan. Nasasaktan din siya dahil nakikita niyang nasasaktan ang binata. I hate being in love. Fuck! I did something wrong para parusahan ako ng ganito. Nangihinang tanong ni Ivan sa kanyang sarili nang muli na naman siyang talikuran ni Addison. Masama ba akong tao? Para lahat ng babae na mahal ko ay iiwan ako. Mapait na lang na napangiti si Ivan. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na siyang tinalikuran ni Addison pero hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. At hanggang hindi sinasabi ni Addison na hindi siya nito mahal ay hindi siya titigil. Hindi ako titigil hanggang sa makuha kita, Addison. Mark my words. Hindi alam ni Ivan kung bakit umiiwas si Addison sa kanya pero sisiguraduhin niyang hindi na siya iiyak ulit dahil sa babae na mahal niya dahil ipaglalaban na niya si Addison
kahit na makalaban niya pa ang buong angkan nito. Addison! Tawag niya sa pangalan ng babae nang muli na naman siyang bumalik sa bahay nito. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka lumalabas! Sigaw niyang muli habang nagdo-doorbell. Hindi ako mapapagod dito. Kahit naabutin ako ng gabi dito ay hindi ako aalis. Buo ang loob na wika niya. Kahit nababaril pa ako dito, hindi kita tatalikuran. Ivan! Napatingin si Ivan kay Jessa. What are you? Si Addison. Alam kong nasa loob si Addison. Matigas niyang wika. Alam kong nasa loob siya. Si Addison? Napaiwas ng tingin si Jessa. Masama ang pakiramdam niya kaya hindi siya makakalabas ngayon. Ako na lang papasok. Ani Ivan. Ako na lang pupunta sa kanya. Hindi pwede, Ivan. May mahalagang ginagawang pamilya ko ngayon. Sabi pa ni Jessa. Kung gusto mo, tayo na lang mag-date ngayon. Alam mo ba, nakipaghiwalay na ako kay Christopher kaya pwede na tayo ulit. Ngumiti pa si Jessa sa kanya pero hindi ito pinansin ni Ivan at tumingin lang sa bahay. Nagbabaka sakali na lumabas si Addison. Tayo na lang ulit. Hindi naman interesado si Addison sa'yo. Hindi ka niya lalabasin ngayon. Alertong napatingin si Ivan sa bahay nang marinig niya ang boses ni Addison. Si Addison yan, di ba? Kinakabahan na tanong niya. Handa na sana siyang tumakbo nang harangan siya ni Jessa. Hindi! Wala yun! Ginagamot lang nila si Addison. Pigil sa kanya ng babae. Tulong! Nanlaki ang mga mata ni Ivan at agad na napatakbo nang marinig ang takot na boses ni Addison. Ivan! Tawag pa ni Jessa sa kanya pero hindi na ito pinansin ni Ivan at agad nang tumakbo sa loob ng bahay. Addison! Pagpasok pa lang ni Ivan ay naabutan niya na si Addison na nasa baba ng hagdan at parang hirap na hirap. Tumingin si Ivan sa taas ng hagdan kung saan niya nakita ang Tito Juan nito. Fuck! Addison! Agad na nilapitan ni Ivan ang dalaga. What happened? Are you okay? May masakit ba sa'yo? Napahawak na lang si Addison sa kanyang braso habang namimilipit sa sakit. Galit na tiningnan ni Ivan ang tiyuhin ni Addison. Anong ginawa mo sa kanya? Galit niyang tanong dito pero imbis na sagutin siya ay tinalikuran lang siya nito at naglakad palayo na parang walang nangyari. My tummy hurts. Nahihirapang sambit ni Addison at halos manlamig si Ivan nang makitang dinudugo si Addison. God! Bulong ni Ivan. No! Are you pregnant, Addison? Nanlalamig na tanong niya rito pero hindi siya masagot ng babae dahil mukhang nasa matindi itong sakit. Oh my God! It really hurts! Napasigaw na lang si Addison kaya dali-dali nitong binuhat ni Ivan at mabilis na lumabas ng bahay. Nakita niya pa si Jessa sa kanyang daraanan kaya hindi niya mapigilan na magalit. Get out of my fucking way! Sigaw niya rito at nanginginig naman na napatabi si Jessa. Addison, kapit ka lang, okay? Dadalhin kita sa ospital. Kapit ka lang. Magpakatatag ka. Magiging maayos din ang lahat. Nandito lang ako. I'm here, baby. Nandito lang ako, Addison. Pagpapakalma ni Ivan sa babae dahil natatakot siya na baka may mangyaring hindi maganda kay Addison at sa bata na nasa tiyan nito. Fuck. Ang ginawa nila sa'yo. Magbabayad sila. Sinisiguro kong bagay na yun. Lahat ng nakit sa'yo ay magbabayad, Addison. Igaganti kita sa kanila. Nahigit ni Addison ang kanyang hininga nang magising siya mula sa hindi pamilyar na silid. Miss Villagracia, mabuti naman at gising ka na. Napatingin si Addison sa doktor na katabi niya. Doc, how's my baby? Tanong niya agad dito nang maalala niya ang nangyari sa kanya. Kumusta siya? Okay lang naman ba siya? Kinakabahan na tanong niya. Ngumiti ang kaharap niyang doktor. Don't worry, ayos naman ang baby sa tiyan mo. Malakas ang kapit niya pero doble ingat na tayo sa susunod, okay? Baka may mangyari ng hindi maganda kay baby kung mauulit ang ganitong pangyayari. Paliwanag ng kausap sa kanya. Nakahinga naman ang maluwag si Addison nang dahil doon. Oh God, thank you. Iiwan na muna kita rito. Babalik na lang ako para i-check ulit ang kalagayan ni baby.
Ngumiti na lang si Addison bago hintayin makalabas ang doktor. Katahimikan ang bumalot sa buong silid nang makalabas na ang doktor. Napansin niyang bukod sa kanya ay wala nang ibang tao na nasa loob ng silid na yun. Kaya nakaramdam ng katiwasayan si Addison. I'm safe. Bulong niya. Ligtas na ako. Anyang muli at saka muling mapahikbi dahil sa takot ng maalala muli ang nangyari sa kanya. Hindi siya makapaniwala na magagawa ng Tito Juancio niya ang bagay na yun. Itinulak siya nito sa hagdan nang malaman nitong nagdadalang tao siya. My God! Umiiyak na sambit ni Addison nang bigla na lang bumukas ang pinto ng silid kung nasaan siya. Adi! Agad na nilukob ng matinding kaba ang dibdib ni Addison nang makita ang kuya niya. Kuya! Natatakot na tawag na dito. Huwag kang lalapit sa akin! Anya, ngumiti naman ang kanyang kapatid. Hindi ko alam na natatakot ka rin pala sa katawan. Nagsimulang pumatak muli ang mga luha mula sa mga mata ni Addison nang magsimulang maglakad palapit sa kanya ang kanyang kuya. Kuya, please, don't come near me! Nakikiusap niyang sabi rito habang pinoprotektahan ang tiyan niya. Don't hurt my baby! Please! Umiling ang lalaki na kaharap niya. Hindi pwedeng mabuhay ang batang yan, Adi. Hindi pwedeng subukan mo siyang hawakan. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng buhay sa kwartong to. Pareho silang natigilan nang marinig nila ang nakakatindig balahibong boses na yun ni Ivan. Isang hakbang mo pa, palapit sa kanya. Hindi ko napipigilan ng sarili ko na sasapakin na kita. Ivan! Takot na tawag niya rito. Tumingin sa kanya ang lalaki saka ngumiti. Sorry, natagalan ako. Hindi ka kasali dito, Ivan. Usapang pamilya to. Anang kapatid ni Addison. Naglakad ng dahan-dahan si Ivan palapit sa ospital bed niya. Tumayo ito mismo sa harapan niya na parabang pinoprotektahan siya nito. Kasali ako. At sasali ako dahil ang babae na gusto niyong saktan ay ang babaeng mahal ko. At ang bata na nasa sinapupunan niya ay anak ko. Kaya kasali ako rito. Ako ang makakalaban niyo kapag may ginawa kayong hindi maganda kay Addison. At sinisiguro ko ang bagay na yun. Nagbabantang wika ni Ivan. You're the father? Hindi makapaniwalang tanong ng kanyang kuya. Oo, kaya poprotektahan ko sila mula sa inyo. Kung gusto niyo silang saktan, kailangan niyo muna akong lagutan ng hininga bago niyo sila mahawakan. Kayo mga nanakit kay Addison, sinisigurado kong magbabayad kayo. Sisiguraduhin kong pagsisisihan niyo na ginawa niyo yun kay Addison. Pagbabayarin ko kayo. Pagbabanta ni Ivan. Kung hindi niyo titigilan si Addison, ako makakaharap niyo. Lalabanan ko kayo. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Adi, umalis ka na at huwag niyo nang guguloyin ulit si Addison. Sigaw ni Ivan nang subukan siyang lapitan ng kanyang kuya. Halatang gusto pa nitong magsalita pero mukhang nasindak na ito sa mga sinabi ni Ivan kaya napipilitan nitong umalis sa kanilang harapan. Nakahinga ng maluwag si Addison nang makaalis na ang kanyang kuya. Pero, okay ka lang? Nasaktan ka ba niya? Tinignan niya si Ivan na ngayon ay puno ng pag-aalala ang mukha habang nakatingin sa kanya. Anong ginagawa ko rito? Naguguluhan na tanong niya rito. Ako ang nagdala sa ospital. Sagot naman ni Ivan. Mabuti na lang at ayos ka lang. Pinag-aralan mo ako. Lumapit si Ivan sa kanya at niyakap siya nito. Ivan! Tawag niya sa lalaki. Bakit ka nandito? Humiwalay si Ivan sa kanya para tingnan siya. Ako nga ang nagdala sa'yo rito. Binantayan kita habang tulog ka dahil baka balikan ka ng mga kamag-anak mo at mabuti na lang ay nagawa ko sa oras. Lumuhod si Ivan sa harap niya para mapantayan siya nito. Hindi ko alam ang gagawin ko kung may nangyari mang hindi maganda sa'yo. Lalo na sa bata na nasa tiyan mo. Napalunok na lang si Addison nang makitang takot na takot si Ivan habang nakatingin sa kanya. Akala ko mawawala ka na rin sa akin. Akala ko iiwan mo na ako, Addison. Akala ko aalis ka nang hindi ko man lang nasasabi sa'yo kung gaano kita kamahal. Madamdaming wika nito. Napangiwi na lang si Addison. Kadiri ka! Sambit niya pero napakagat na lang siya ng kanyang labi para pigilan ang ngiting gustong kumawala mula rito. Gulat naman na napatingin sa kanya ang lalaki. Bakit? Kinakabahan na tanong nito sa kanya. Salamat.
Casual na usal ni Addison. Salamat dahil iniligtas mo ko. Ang akala ko'y katapusan ko na yun pero dumating ka. Ang kaninang nakangiting mga labi ni Addison ay unti-unting humikbi. Salamat sa'yo. Shh. Naramdaman niya ang pagyakap ni Ivan sa kanya. Nandito ako palagi. Hindi na kita iiwan. Palagi na kitang poprotektahan. Hanggang nakikita mo ko, hindi mo na kailangang matakot dahil ako na magiging panangga mo. Hindi na napigilan pa ni Addison na ilabas ang takot na nararamdaman niya. I'm scared, Ivan. I'm so scared. Parang batang sumbong niya rito. It's okay, I'm here. Nandito lang ako. Hindi ka na nila masasaktan dahil poprotektahan kita hanggang sa huli kong hininga. Napayakap na lang si Addison kay Ivan dahil sa wakas ay may tao nang tumayo para sa kanya. May tao nang handang manatili sa kanyang tabi at ipagtanggol siya mula sa mga taong gustong magpabagsak sa kanya. Sa tagal niyang nag-iisa, si Ivan lang pala ang taong kanyang hinihintay. Si Ivan na ititataya ang buhay para sa kanyang kaligtasan. Si Ivan na tatayo sa harapan niya at sasaluhin lahat ng masasakit na salitang ibinabato sa kanya ng mga taong nasa paligid niya. Si Ivan na mahal siya kahit na maldita siya at masungit. Si Ivan na tinanggap siya sa kung sino man siya. At si Ivan na mahal niya at hindi niya kayang mawala sa buhay niya. Napagtanto ni Addison na hindi niya pa rin pala kayang mag-isa, kaya siguro dumating si Ivan sa buhay niya para makasama niya sa hirap at ginhawa. Kahit pala na masama ang ugali mo, may tao pa ring darating sa buhay mo at matitiis ang ugali na meron ka. At ang mga tao na yun ay ang tunay na taong nagmamahal sa'yo hanggang sa kamatayan. Sila ang mga taong makakakita ng kabutihan mo at sa totoong katauhan. Ang mga tao na maiintindihan ang pinagdaraanan mo at hindi ka madaling huhusgahan. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!